sinusundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan. Tapos ang sunod-sunod na brutal na knockout na panalo kung saan bulagta lahat ang mga kalaban na kailangan pang tulungan upang magising. Dahil dito ay nagulat ang buong mundo kung saan nanggagaling ang lakas ng Pinoy na ito. Siya ang tinaguriang Rey Delubio Megrino. Nagmula sa angkan ng matatapang sa Misamis sa Mindanao. May taas na 5 talampakan at 6 na pulgada at kinatatakutan sa kanyang division. Binansagan siyang Delubyo dahil kapag tinamaan ka ng kamao niya, lupaypay na parang dinaanan ng bagyo. At para patunayan ang kanyang bagsik, dinala agad siya sa ibang bansa. Dito na patunayan, isa siyang halimaw sa ibabaw ng lona. Pero bago yan, palike at subscribe na lang sa ating account. Malaking tulong na yan sa aming mga content creator. Unang mission, Thailand. Kalaban, ang kinatatakutang knockout artist at 2-time WBC World Champion. Si Pongsaklek Wonjongkam, isipin niyo, 84 na panalo, 46 na knockouts, at 34 na Pinoy na ang biktima. Ayon sa mga Thai fans, pampataba lang daw si Megrino sa rekord ng kanilang kampiyon. Pero, round 3, laking gulat ng lahat. 2 beses pinabagsak ng dehadong Pinoy si Wonjongkam. At dito, inagaw ni Megrino ang WBC belt mula sa kamay ng kanilang alamat.ครับไปถึง7ก็โอ้โหอันตรายครับดูเขาหนักนะครับโอ้เจ้าก่อนจะรอดไหมครับพี่อันตรายแล้วนะครับอันตรายแล้วครับโอ้โหครับจบสั้นเลยครับสภาพของเจ้า At nagulat ang lahat sa nanggaling ang lakas ni Megrino at lumabas ang balita na meron daw itong anting-anting ng kalabaw. Susunod, Japan! Kalaban, undefeated na MMA World Champion na si Kenji Kubo. Bago ang laban, binantaan pang papatayin daw niya si Megrino. Pero round 1 pa lang, bagsak si Kubo. Hindi binilangan ng referee, pero ramdam na ng crowd. Delikado ang kanilang pambato. Tuloy ang aksyon dito sa ikalawang round kung saan nagpalakpakan ang mga fans ni Kubo kapag tumama ang kanilang pambato.
Pagdating ng round 3, dito na nagulantang ang buong Japan, kung saan nanggaling ang lakas ng patpating Pinoy. Mula sa atake ni Megrino, bagsak si Kubo, nakatayo pa ito at lumaban. Mula sa isang solidong kanan mula sa Pinoy, bagsak ulit si Kubo at tulog na bago pa man dumikit sa lona. Trending agad sa buong Japan ang pangalan ni Megrino na mangha ang lahat, at may nagsabing mayroon itong anting-anting dahil sa kagustuhang makabawi ng mga Thai. Ngayon, dala nila ang kanilang matinding kampyon, si Karthit Kanyaprom. Naganap ang laban sa harap ng libo-libong Chinese fans sa Hong Kong Convention Center. Round 1 pa lang, palitan na ng malalakas na suntok. Parehong malakas ang pinakawalan. Hanggang sa isang malakidlat na kanan mula kay Megrino ang tumama. Bagsak ang Thai, tumayo pa, pero bistado itong nasaktan. Mula sa solidong patama ni Megrino, diretso tulog ang champion na para bang hinampas ng maso. Dahil dito, gustong-gusto ng Chinese fans na bumalik ang Pinoy. Pero ngayon, itinapat na nila sa kanya ang prospect ni Babarum, Jason Tyson Butar-Butar, Indonesian knockout artist na sinasabing kasing lakas sumuntok ni Mike Tyson. At nandun mismo si Babarum ng top rank para saksihan ang pagbagsak ng Pinoy. At dadalhin na si Tyson sa Amerika para sa mas malaking laban. Sa umpisa ng aksyon, maganda ang mga ginawang patama ni Tyson, na para bang pinasikatan nito ang kanyang bossing na si Babarum. Ulitong patama sa katawan at mukha. Tila nabigla ang Pinoy na si Megrino. Pero nang uminit, nagpakawala din ng malalakas na kombinasyon. Tila lalong tumaas ang kumpiyansa ni Butar-Butar. Ayaw nang tigilan ng suntok si Megrino. Bagamat gumaganti din,
ng mga magagandang suntok si Migreño na tumatama sa katawan ni Butar-Butar. Sa round 3, maganda pa rin ang mga pinakita ni Butar-Butar kung saan lamang na ito sa puntos at natutuwa dito si Babarom. Sa lamang nasa puntos itong si Butar-Butar na patuloy na umatake upang tapusin na ang Pinoy sa harap ni Babarom.
Round 5. Isang matinding kanan mula kay Megrino ang gumulat ng mga fans. Bagsak si Tyson, kailangan pa itong gisingin ng referee, diretso ospital. Mahanap pa din ng magandang tiyempo. At ayon sa mga saksi, lumayas na lang ng walang paalam si Bob Arum upang makabawi ang mga Haponis, ipinadala ang kanilang star, Yuki Strong Kobayashi. Binansagang Strong dahil sa tibay ng katawan nito at lakas ng mga suntok, kung saan tatapusin lang daw ng maaga itong si Kabayan. Pero sa loob lang ng 23 segundo, tinapos na ng Pinoy ang laban. Isang matinding kanang kamao mula kay Megrino ang tumama. At tulog agad si Kobayashi, diretso ospital para maisalba ang kanyang buhay dahil dito kumalat ang balita ng may anting-anting ng kalabawang Pinoy. Kaya ngayon, tanong ng lahat, may anting-anting ba si Ray Delubio Megrino o sadyang likas lang na halimaw ang suntok ng Pinoy mula Mindanao? I-komento nyo sa baba ang sagot nyo at huwag kalimutang isama ang inyong lugar para malaman natin saan na umabot ang videong ito. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.